We have a topic about this issue of there's a very hot issue in the people, the Muslims in Philippines, and I speak on English, but now I'll speak in Tagalog. Sabi ng Allah sa Quran, sa buong Quran, dalawang kamatayan at dalawang buhay. Ano yung kamatayan na kung hindi kasama yung kaluluwa at hindi kasama yung kaluluwa at katawan, tinatawag ito kamatayan. Kung hindi kasama yung kaluluwa at katawan, kung hindi kasama ito, dalawa, tinatawag ito kamatayan. Kung kasama ito dalawa, kaluluwa at katawan, tinatawag ito buhay. Okay. At meron tayo dalawang kamatayan at dalawang buhay sa Quran. Yung nang basa ko kanina sa Suratul Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. How you can disbelieve in Allah? Paano kayo na hindi na panampalataya kay Allah na kayo na lahat matay? At bibigay siya ng buhay at bibigay siya ulit ng kamatayan at lahat ng buhay sa araw ng paghukom. Kahit sa Quran sabi ng Allah sa Surah number 40 verse number 11, Qalu ammatna sanataini wa ahyayta sanataini fa tarafna bi dhunubina fa lana khuruj min sabil. Sabi nila sa impyerno yung sabi ng Allah na sabi nila sa yung mga hindi pananampalataya sa impyerno na Panginoon namin, bibigyan ninyo sa amin dalawang kamatayan at dalawang buhay. Na aminin namin yung kasalanan namin, meron ba na may paraan na labas kami dito sa impyerno? Okay, so paliwanag sa Quran, dalawang buhay at dalawang kamatayan at unang-unang kamatayan, susunod yung buhay. Dahil noon tayo sa dyan ng nanay, wala pang kaluluwa, meron tayo katawan, but wala pang kaluluwa. Ito hindi pwede tawag na buhay dahil wala pang kaluluwa. Noon na 4 na buwan yung nanay, papunta yung kaluluwa sa dyan ng nanay, yung kaluluwa ng bata. Yan na maging buhay yung bata sa dyan ng nanay. Sa 4 na buwan ng buntis yung nanay. Okay? Kung labas yung bata na yun, buhay pa rin siya. Doon sa dyan ng nanay, buhay pa rin. At labas siya dito sa mundo, buhay pa rin siya. Hanggang nababaya papunta sa kanya yung anghel ng kamatayan, kunin niya yung kaluluwa niya, yan ng pangalawang magkamatayan. At hindi na babalik yung kaluluwa kung patay na yung ito tao, hanggang sa araw ng paghukom, hanggang sa araw ng buhay ng tao. Okay, dahil sabi ng Allah sa Quran, barzakhun ila yomi yubathun. Barzakh is barrier, arang, bakod. Ito yung kaluluwa, ito yung katawan. Hindi nakasama pwede na yun hanggang sa ila yomi yubathun. Until the yom, araw na pagbuhay ng tao. So paliwanag ito. At babalik dito sa mundo babalik yung kaluluwa sa katawan, araw na paghukom. At labas tayo sa libingan, araw na paghukom. Ito pangalawang buhay. Yan na sa Quran. Sa buong Quran, dalawang buhay, dalawang kamatayan. Kaya sabi ng Allah yung dalawang buhay, awalahu wa akhirah. Awal, una, akhirah, huli. Okay? So kung na yung mga ibang scholar, sabi nila, kung pasok yung libing yung katawan, tapos babalik yung kaluluwa, hindi sa Quran. Kung meron na ba ibang hadis, at contradict sa Quran, hindi tayo sumunod sa hadis na kung contradict sa Quran. Dahil sabi ni Prophet Muhammad SAW, kung may sabi ng sayo na isang tao na, at yan na sinabi niya na contradiction sa Quran, hindi na kung sinabi ito. Okay, paliwanag. Ginawa ng tao lang, mga gawa ng tao lang yan. Dahil lahat ng yung sabi ng Prophet Muhammad SAW, according to Quran, dahil siya na yung tanggap ng Quran, at ano ginawa niya si Prophet Muhammad SAW, paliwanag niya yung Quran. Paano siya na paliwanag Quran? Galing kay Allah din yung paliwanagan. Siya na yung Allah na bibigay sa kanya paliwanagan na sa tao na yan ng paliwangan ng Quran na tinatawag ito hadis. Hadis ni Rasulullah SAW. So, kung mayroon na hadis na ginawa ng tao na contradict sa Quran, hindi na kailangan na sumunod dahil contradiction sa Quran, hindi pwede na tama. Dahil Quran is the Furqan, criterion between right and wrong. So kung balik dito sa katawan natin sa lupa, yan ng libing ng katawan. Meron din tayo na libing ng kaluluwa. Ano yung libing ng kaluluwa? Dalawang klase. Sa Quran, Suratul Mutaffifin. Iliyon, si Jin. Ano yung iliyon? Yung lugar na mataas. Sa
Sa unang langit, sa taas ng unang langit hanggang sa taas ng 7 langit. Yan ang lugar ng Iliyon. Kaya si Prophet Muhammad SAW pupunta sa Shemiraj, doon siya kita na lahat ng propeta, doon sa unang langit, pangalawa, pangatlo, 4, 5, 6, 7 langit. Sa 7 langit siya nakita kay Prophet Ibrahim. Sa pang-anim ng langit, nakita niya kay Prophet Moses. Sa hindi yung kaluluwa dito sa lupa, hindi pwede dahil sabi ng Allah sa Quran, Surah Az-Zumur, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Paliwanag ito. Sabi ng Allah na kinuha ng Allah yung kaluluwa na isang tao na matay at kinuha niya yung tao na hindi matay sa libing, sa tulog niya. Sa tulog niya. Okay? So yan ang isa pang aral na yon. Isang kamatayan, 100%. Dalawang klaseng ganitong kamatayan na 100% patay. Una-una na hindi pa likha ng Allah na yung katawan natin kaluluwa kay Allah at katawan natin dito sa lupa. Kung kasama yung kaluluwa at katawan maging isang unang buhay na yon. Kung tulog isang tao, ito tawag to kalahating kamatayan. Araw-araw tayo na matay dahil na sabi ni Prophet Muhammad SAW, an-nawmu nisful maut. The tulog, yan ng kalahati kamatayan. 50%. Okay? Kung tao isang tulog, yan tawag ito patay na 50%. Dahil yung kaluluwa niya labas, kunti na. Yung 50% labas na yun. 50% sa loob ng katawan niya. So yung tao na tulog, 50% dead. Umaga, balik yung kaluluwa 50% maging buhay siya. Okay? So, ano sabi ng Allah? وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Hawag niya na yung kaluluwa na decision niya na mamatay, hindi balik yung kaluluwa. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. At yung mga tulog niyon, balik yung kaluluwa. Okay? Yung kalati na kuha ng Allah, balik yung kaluluwa para maging buhay yung mga na tulog lang. Okay? Ngayon, maliwanag ito na hindi babalik kaluluwa. Kung sabi nila, napabalik dito sa lupa tapos buhay, hindi sila maniniwala sa Quran dahil nagagawa nila 3 buhay na yun. Isang buhay na yun, isa sa libingan, isa sa araw ng paghukom. Haram, kufar. Hindi Muslim yung tao na kumaniniwala 3 buhay. Kaya dahil sa Quran, 2 buhay lang. Awwalaw akhiro. Kung maniniwala na kung balik yung kaluluwa dito sa libing, sa lupa, hindi siya maniniwala ng maging kufar siya sa Quran dahil sa Quran, 2 buhay, 2 kamatayan. Maliwanag, fayumsikul lati qada 'alayha al-maut. Hawag niya na yung kaluluwa na decide ni Allah na mamatay, hindi babalik yung kaluluwa. Okay? At 2 lugar ng kaluluwa. Yung katawan, living dito sa lupa, yung kaluluwa ng mabuti tao sa Iliyon, sa lampas ng unang langit hanggang sa 7 langit. At yung masamang kaluluwa, hindi naakyat sa unang langit. Dahil sabi sa Quran na the doors of the heaven will not be open for them. The doors of the sky will not be open for them. Before that, bago pa ito na papunta sa yung mga anghel para kuha ng yung kaluluwa ng tao. Kung masamang tao, dadalhin nila na yung damit para sa kaluluwa na masama, mabaho, marumi. Kung mabuti yung tao, dala ng mga anghel na yung damit, malinis, mabango, magandang damit. Okay, so, meron tayo yung damit para sa katawan, kafan. Ganun din, meron din tayong damit sa kaluluwa, dala ng mga anghel. So, ganun din, kung may libing sa tao, sa katawan, ganun din may libing sa kaluluwa. Okay, so yung dala ng anghel, yung tela na yung spiritual, sa mabuti soul, mabuti kaluluwa, magandang, mabago, malinis na tela. Balot yung kaluluwa, akyat dun sa unang langit, open the gate. Sa papunta sa taas ng unang langit. Kung masamang, at saan na duman yung mabuting kaluluwa, sabi ng mga anghel, maganda ito tao at mabuti yung amoy niya. Mabuti yung yung kaluluwa na yung amoy niya, hindi masama. Maganda, mabango. At kung akyat yung masamang kaluluwa, nabalot sa yung masamang tela, sabi ng mga anghel, ito masamang tao at masama yung amoy niya.
Okay, so maliwanag ito na dalawang klaseng kafan din, yung balot ng katawan, yung kaluluwa. Ganun din sa balot ng katawan. At sa Quran din yung dalawang lugar ng kaluluwa. Iliyon, yung ataas na lugar. At si Jin, dahil sabi ng Allah, hindi ma-open yung pinto na yung langit, babalik dito lang sa ilalim ng unang langit, hindi sa lupa, sa space lang. Baka sa yung sa black hole, malalim black hole, baka andun yung si Jin. So tawag ito yung lugar ng masamang kaluluwa, si Jin. Yung si Jin galing sa word si Jin or jail, kulong. Dahil meron sila ng parosa. So yung azabi kabar, totoo yan azabi kabar. Yung parosa sa libingan, totoo yun. Hindi sa katawan, sa kaluluwa. Okay? Totoo yung azabi kabar sa masamang tao na may parosa sa kaluluwa nila sa libingan ng kaluluwa. Sa kaluluwa yung parosa, hindi sa katawan. Dahil kung kita natin yung katawan ni Firaun sa Egypt na yon, wala na may palo-palo doon, okay? Wala nang parosa sa katawan ng Firaun dahil doon niya labas yung katawan niya. Sa Quran meron din yung parosa kay Firaun. Ano yung parosa? Sa kaluluwa niya. So yung azabi kabar yung parosa sa kaluluwa, hindi sa katawan. Okay? At kung may entertainment, yung mabuting entertainment sa kaluluwa din, hindi sa katawan. So yung may pananampalataya, mabuti tao, meron yung entertainment sa kaluluwa nila. At kung may shahid, yung mamatay sa dahanan ng Allah, shahid, martyr, diretso pasok kaluluwa niya sa paraiso, sa malaking ibon. Kaya sabi ng Allah, farihin, yurzukun. Masaya sila at bibigyan Allah ng pagkain sa kanila doon sa paraiso. At meron tayo araw ng paghukom, so andun yung physical punishment, actual punishment, katawan at kaluluwa. Dahil yung araw ng paghukom is parang court. May judge si Allah subhanahu wa ta'ala. May witness. At may guilty na yun papunta sa impyerno. Kung dito na umpisa dito sa lupa na yun, balik yung kaluluwa at purusa na, bakit kailangan pa ng araw ng paghukom? So hindi tama na paniniwala na ito. Balik yung kaluluwa at purusa sa yung katawan, hindi tama yun. Purusa sa kaluluwa. Purusa sa yung kaluluwa at kaluluwa lang. At araw ng paghukom, meron na actual punishment sa katawan at kaluluwa sa araw ng paghukom. May Allah guide us, may Allah forgive us, may Allah mercy on us, and to guide all of us. Amin.